Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for December 2025. So Cancer, nasa huling buwan na tayo ng taong ito. So ano po naghihintay sa inyo? Let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Sun card. Beautiful. Tapos na ang laban. This is really a beautiful, beautiful reading. In the area of what you don't see coming, you have the Fool card. Ooh, beautiful. In the area of what you need, you have the High Priestess. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, you have the Six of Pentacles. Wow, beautiful, beautiful. In the area of your challenge for the month, meron po kayong Page of Swords. In the area of your fortune, you have the King of Pentacles. Beautiful, beautiful. Maganda to. In the area of your divine messages, meron po kayong Queen of Pentacles. Interesting. At ang outcome niyo po for the month, patulay ng January, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Cancer, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong free reading for Cancer dito sa ating channel. So thank you po for not skipping the ads. So, at the background of our energy, the Chariot card. Yes, this is really a great month for you, Cancer. Time na for you to charge forward and to take on this new adventure. Malaki ang chance mo na magwagi ka or maging successful itong plano mo this time. Some of you are transferring or going from a different place to the other, different jobs, or meron kang balak lipatan or puntahan or daanan na bagong landas, parang ganyan. And for others, meron kang gustong simulan eh. And you're thinking, kaya ko na ba? Am I ready? Am I good enough para gawin tong planong ito? May takot, may kaba, may alinlangan, pero napakaganda ng mga bagong gagawin mo this time. Narinig ko, charge forward. Laban, sugod, paabante. Okay? Partneran natin to ng card of the month, Adventure. This is really beautiful for you. Adventure is the path to new worlds. Talaga namang meron kang bagong paglalakbay, bagong ruta para sa buhay mo. Panahon na para humakbang, para lumaban, and take on this new journey. Congrats po sa lahat sa inyo, Cancer. So, i-clarify natin siya as we go along sa ating reading. At the center, in your core energy, you have the Sun card. Napakaganda nito. Kitang-kita ko yung kalayaan mo na bumitaw na sa isang bagay in the past na you're gonna realize na hindi na para sa'yo. Or it's not working anymore, or you want growth. Gusto mo na ng pagbabago, gusto mo na ng pag-asenso, ayaw mo na ng paulit-ulit na pattern because you realize na may mas igaganda pa ang buhay, may mas maabot ka pang mas maganda or mas matayog. Kaya ngayon, you are actually taking the advantage of that freedom. Sabi na yung spirit guides ngayong buwan na ito, it's all about positivity, kaligayahan, happiness. Bring out the sunshine in your life. Okay? Ngayon, dapat sa bawat hakakbangan mo, Cancer, maging positibo ka lamang. Kung ano yung planong yan, kung ano yung hakbang na yan, na medyo may alinlang at takot, do it with positive thinking. Maging optimistic ka naman for once, di ba? Napakagandang laban ito. Kung gusto mong kumawala sa kumunoy or sa struggles, no? Ito yung chance mo. So, be brave, be optimistic, be palaban with so much positivity sa isip mo. Nakita ko na may mga kailangan kang maliwanagan this time. Halimbawa, kailangan mo ng maliwanagan na ito yung only saving grace ko or only way ko to improve my life. Ano? So, kailangan klaro sa isip mo kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin so that you will have the push para ilaban ito. I-clarify natin siya. So, Cancer, napakaganda na reading mo for today. For this month, actually. So, i-comment mo sa baba kung ano yung manifestations mo dahil bagong month ito. Panahon na para mag-manifest tayo ng mga bago. So, isulat mo dyan,
I manifest na this month blank will happen for me. So, feel free po gawin mong manifestation board yung comment section natin. Because it will come true. The Sun card, the Three of Cups. Yes, time na to for celebration. Time na to be, alam mo yun, yung parang ramdam na ramdam mo na yung pagbabago sa buhay mo. Kumbaga parang this month is really a definitive time for you. This is the month for change. The month of action. And the month for you na tuparin yung mga bagay na gusto mong matupad sa buhay mo. With a Three of Cups here, sabi na yung spirit guides, marami kang mga tao sa buhay mo na tutulong sa'yo. I'm seeing in my clock 555. So you can comment that in our comment section. I claim 555. That is a number of change. Pagbabagong maganda sa buhay mo ay magkaganap. So congrats po. I-claim mo na yan. So back in our reading, kitang-kita ko yung mga taong susuporta sa'yo. Talagang gagabay sa'yo. Moral support, no? Susuportahan ka ano man ang mangyari. Kaya lalakas ang loob mo, maliliwanagan ka in this fight or in this journey. I don't know why, nakakita ko ng announcement. Parang you're gonna celebrate kasi meron kang maririnig na go signal or confirmation from something or someone na ready na tong bagong ruta. Kaya makakapag-move forward ka na on this new adventure. So congrats po. In the area of what you don't see coming, you have the Fool card. The Fool card, ngayong buwan na ito, makakaramdam ka ng readiness or parang kahit na sometimes you feel na hindi pa ako ready or am I doing the right thing, pero bigla-bigla at the right moment lalakas ang loob mo at gusto mo tong itulay, gusto mo nang sumugal sa buhay and you will fight for this. Magugulat ka na lang sa sarili mo na, ay, kaya ko pala talaga. Ay, parang ang tapang-tapang ko today. Ang tapang-tapang ko this time. Because bukas na yung pintuan para sa'yo eh. Even your energy, your intuition is really pushing you kahit na ikaw mismo may takot ka. Pero may nagpo-push sa'yo para tulayan tong bagong adventure na ito. Tamang-tama talaga ang reading for you. You're entering a new adventure, mga bagong bagay o bagong lugar, bagong gagalawan. So ngayong buwan na ito, nandoon yung lakas ng loob mo na mag-try ng mga pagbabago. And it will be fruitful para sa'yo. So congrats po. Clarify natin siya. So Cancer, curious ako saan kayo nanonood ng ating reading? Comment down below. Saan po kayong parte ng mundo o Pilipinas nag-enjoy ng ating monthly reading this time? Full card, the Hanged Man. Yes, okay. Merong payo sa'yo ang iyong spirit guides. Dahil gustong-gusto mong sumugal sa buhay, gusto mong itry na to, i-make it happen, paandaran, no? Sabi dito, parandalian ka daw munang maupo. Maupo, mag-isip ng tama, ihanda ang plano, ihanda ang gagawin bago ka sumugal. It's all about yung parang paghahanda na kailangan meticulous ang preparasyon, no? Yun ang kailangan mo this time. Yes, kailangan mo pa rin maging brave, kailangan mo pa rin sumugal sa buhay, pero kaakibat nun, armasan mo siya ng preparasyon. For example, balak mong lumipat ng ibang bansa or ibang kumpanya, dapat nahanda mo na yan, na-prepare mo na bawat anggulo so that maging malinis, maayos, smooth sailing ang iyong transition. Okay? Maganda to. In the area of what you need, you have the High Priestess. Napakasimple nito, Cancer, ang narinig ko para sa'yo. Pagkatiwalaan mo ang iyong sarili. Meron kang malaking move. Kitang-kita ko yung paggalaw mo, pag-andar mo sa bagong adventure. At ito ay napakagandang experience para sa'yo moving forward. Pero para maging successful ito, you need to trust yourself. You need to listen to your inner self. Kung ano yung dapat gawin, ano ang desisyon, ano ba talaga ang tawag ng damdamin na gusto mong gawin. So, if you could just, pagkatiwalaan ang yung full potential, yung talent mo, skills mo, abilities mo, sa kabila ng mga kalituhan or kawalan ng sagot, ika nga, at para maraming uncertain things or unclear things, kakayanin mong tumulay. Okay? Because you trust yourself
and meron kang confidence na kakayanin mo to hanggang dulo. Okay? Clarify natin. High Priestess, sabi dito, narinig ko, darating din sa'yo ang sagot at the right time. Kung naguguluhan ka ngayon, pero sigurado ka naman sa feelings mo about something, go for it. Because God will supply you with the right information. 2 cards ang bumaba. Justice card and the 8 of Wands. Kung naghahanap ka ng sign, 8 of Wands is here telling you you're on the right direction and always listen to that path. No? Kung papakinggan mo lang daw ang sarili mo, ang puso mo, ang intuition mo, dadalin ka niya sa tamang ruta. Justice card, sabi na yung spirit guides, this time around, keep the balance in your life. Naka-rooted yung paa mo sa ground, kumbaga. You're ready to do the right thing. You're ready na humakbang, pero maingat, no? Maingat with the hangman and the full card na bawat hakbang pinag-iisipan, pinaghahandaan, pero dapat manalig ka sa sarili mo na kahit hindi mo alam ang dako paroon patungo sa adventure na to, kung kada step ay maingat ka at very meticuloso ka, wala kang dapat ikaproblema. Narinig ko dito, you need to research. You need to know the information na makukuha mo. Yes, like I've said, the answers will come. Pero ngayon, habang gumagawa ka, syempre, wag mo naman tulugan yung mga abot kamay mong impormasyon na pwede mong gamitin. Pero yung dako paroon, yung malayo pa na medyo hindi mo pa alam ang sagot, okay lang kahit hindi mo alam ang sagot doon. Pero now, kung ano yung abot kamay na impormasyon, kunin mo yan. Makakatulong yan sa'yo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 5 of Pentacles. Sawang-sawang-sawa ka na doon sa struggles mo. Walang pera, kapos lagi, o kaya walang pambayad sa ganito. Next month, hindi na naman sure kung saan kukuha ng ganito. Or nag-struggle ka with your relationships or with your goals na parang sabi mo, ayoko na ng ganito palagi sa buhay ko. Gusto ko na ng pagbabago. This month, maliliwanagan ka sa mga tamang solusyon para masagot to mga struggles na ito. Huwag kang mag-alala. Sabi ko nga sa inyo kanina, I saw 555. So, i-claim mo yan sa baba. You have 5 here telling me, ito na yung pagbabagong hinihintay mo. So, you're gonna celebrate this month kasi nakaalpas ka na, nakawala ka na. Meron ka ng freedom from all the pain. So, congrats po. Okay? Narinig ko, alam mo, makakahanap ka ng solusyon. Makakahanap ka ng pambihirang solusyon para makawala ka na sa mga ginagapang mo this time o pinaghihirapan mo. Kung financial man yan or relationship issues or career issues, nakita ko rito na makakaalpas ka na dyan and you are now ready to take on this new adventure para hindi ka na makabalik dito sa struggles. Okay? 5 of Pentacles, the Queen of Cups. Yes, mapapanatag na ang puso mo. Malalaman mo na kung ano yung mga dapat alagaan, mga dapat intindihin, mga dapat i-prioritize na bubuo sa bagong buhay mo. Parang narinig ko dito, malalaman mo na kung ano yung gusto mo sa hindi. Very, very assured, very, very at peace. At peace ka tungkol sa mga bagay na kukunin mo at payapang buhay ang hinahangad mo. So ngayon, habang nag-uusap tayo, Cancer, daanan mo yung mga struggles, daanan mo yung problema, daanan mo yung talagang matarik na parte ng buhay mo this time. Because alam kong peace of mind at matiwasay na buhay ang hinahanap mo. At nakita ko makakarating ka dyan. So congrats po. In the area of your near future, you have the 6 of Pentacles. Si 6 of Pentacles in the near future, kitang-kita ko yung pagbabalik ng balanse sa buhay mo. Kumbaga, equal give and take na. Kung dati nang galing ka sa isang mahirap na sitwasyon, kung saan parang feeling mo sobrang unfair, pangit yung treatment, or hindi mo nakukuha yung mga bagay na alam mong deserve mo. Kaya naghahanap ka ng kapanatagan eh. Sabi mo, ayoko na manatili dito, ibigay mo yung para sa akin. At eto ka. Binibigay sa'yo ni Tadhana yung para sa'yo. So kung lilipat ka or pupunta ka sa isang bagong gagalawan with this new adventure, sabi na yung spirit guides, doon mo matatagpuan yung equal na trato. Yung para bagang yung katiwasayan ng bigayan na wala before.
So ngayon, pinapayuhan ka rin ng yung spirit guides Cancer na kumpara dati, huwag ka nang magbigay ng sobra-sobra. Kasi nauupos ka. Or um, parang lahat na lang binibigay mo to the point na walang-wala ka din. So ngayon, kailangan mo i-revisit yung iyong pagbibigay sa isang bagay. Yung tama lang. Yung hindi mo halos ilalaan ang buong sarili mo na sa huli ikaw din ang iiyak, kumbaga. Kailangan baguhin mo na yon. You need to magtira ka sa sarili mo so that kung ano man ang mangyari dito, okay ka pa din. Okay? Equal give and take, lagi mong alalahanin yan. Huwag kang papayag na iisahan ka or patalo ang kilos o kaya ikaw yung nasa losing end or ikaw yung may kakarampot, no? Huwag kang pumayag na um, huwag mo hayaang ibaba yung standard mo para lang maging people pleaser ka. Okay? You need to get what you want and what you deserve. At yun ay equal dapat. Okay? Kahit saan yan. Sa trabaho man, sa relasyon, sa pamilya, sa future, sa career, no? Nag-a-apply yan in all aspects of your life. Six of Pentacles, the Page of Wands. Yes, talaga may bago kang yayakapin na oportunidad, maaring relasyon din, or lugar, or pagkakataon sa buhay mo kung saan doon ay equal. Maramdaman mo na patas at kung ano yung binibigay mo, nakukuha mo din. So hindi ka katulad dati na bakit ganon binibigay ko naman lahat pero wala pa rin. Pero dito talagang every effort is being rewarded. So congrats po. Napakaganda for you. For other cancers, bigla ko narinig yung ikaw naman daw maka-receive ng bagong trabaho. I don't know why. Meron ba sa inyo naghahanap ng new job or new opportunity? This is your sign na darating siya. Ang tabayanan mo after watching this video, 6 days, 6 weeks, or 6 months yung period na darating siya sa'yo. So congrats po. I-claim mo na to, yung pagdating ng good news, pagdating ng blessing. Congrats. Claim it. In your challenge, you have limiting beliefs. Yes, napakasimple. Huwag mong limitahan ang kaya mong abutin. Nasa isip lang yan. So baguhin mo ang naratibo sa isip mo na ay hanggang dito lang ako, ayokong pumunta doon, hindi naman ako magaling, hindi naman ako magsasucceed doon. No. Baguhin mo yan. You can succeed anywhere. You can reach any milestone. And you can reach your stars, kumbaga. So, wag mo limitahan ang mundo mo. You have heal through art. Express your shadows in art and let healing unfold, creativity, and expression. Gamitin mo daw yung art para maghilom ka or maging outlet mo sa tuwing meron kang painful experiences. For example, kumanta ka, sumayaw ka, mag-zumba ka, o kaya maggawa ka ng mga collage, no, journaling, kung saan ka pwedeng maglipat ng atensyon para doon mo ibuhos lahat ng sakit or naramdaman mo. Para hindi mo siya binubuhos sa tao, pero sa art, kumbaga. Pwede rin painting, or maglilok ka, o kaya drawing, kung ano man na pwede mo maging outlet. Pwede yon. Okay? In your challenge, ito ang magiging parang conflict mo this month, Cancer. Yes, marami kang mga bagong gagawin na adventure at talagang time mo na to have a new beginning. Pero parang kita ko dito yung takot. Parang ayaw mo i-try, nagadalawang isip ka, iniisip mo siguro na baguhan lang ako or hindi ko pa gamay yan, hindi ako deserving or I'm not prepared enough. Pero kung lagi mo isipin yan, every job or every opportunity, iisipin mo lagi, mahasanay ka na hindi pa ako prepared or hindi ko pa kaya yan. The fact na sa'yo binigay, the fact na sa'yo binuksan, ibig sabihin kayang-kaya mo yan. Nakatadhana sa'yo to. So, wag mong palagpasin ang pagkakataon, kumbaga. Kung hindi mo naiintindihan, edi aralin mo. Yun naman si Page of Swords eh. Kailangan daw maging curious ka. Matanong. Okay lang sabihin yung paepal. Bida-bida, no? Kailangan maging ganun ka this time. So that you will know the right information na kailangan mo para humusay ka sa bagong adventure. Lahat naman ng bagay na pag-aaralan eh. So, yun na lang isipin mo. Pag marami kang hindi knows sa paligid, sabi mo, ay, aaralin ko na lang yan. So, maging humble enough ka to admit na
pwede mo naman siyang aralin. Hindi mo naman kailangan maging expert or bihasa agad eh. Darating naman yan eh. Pero ngayon, kailangan mong ah, tanggapin sa sarili na marami pa akong dapat matutunan at kayang-kaya ko yan lahat gawin. Okay? Page of Swords, the Six of Cups. Sabi na yung spirit guides, you're still longing for something in the past na iniisip mo, sana doon na lang ako sa dati, sana di na lang ako nakaalis doon, sana ganito na lang ginawa ko, sana ganito, ganyan. Nagiging excuse mo na Cancer yung nakaraan. Kaya sa tuwing may ginagawa ka, parang nawawalan ka ng gana or nawawalan ka ng kumpiyansa gawin. Kasi nga, marami kang naalala before na pumipigil sa'yo. So sabi na yung spirit guides, wag mong hayaan na pigilan ka ng nakaraan. Always move forward. Wag mo nang balik-balikan pa yon. Tapos na yon, ending na yon. Wala ka na magagawa pa doon. Ang importante sa'yo ngayon at yung future. Doon ka na lang tumingin. Para mahanda mo talaga ang sarili mo. Okay? Napaka-importanting realization to for you. In your fortune, you have Voyage of the Heart, love flows through you and to you. Yung mga bagong gagawin mo na kinakatakot mo, samahan mo yan ng pagmamahal. Because if you love something, tatapangan mo ang sarili mo. Lalaban ka. Itatry mo siya. Kasi nakita mo yung essence niya at saka yung kahalagahan niya sa'yo moving forward. Kaya mahalin mo yung gagawin mo, yung pupuntahan mo, yung yayakapin mong new blessing. Another message, you have grounding. Go deep, explore your roots. Sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan talaga grounded ka with a justice card. Alam mo yung katotohanan, alam mo yung gusto mo at ayaw mo, at alam mo yung dahilan kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. Halimbawa, ngayon may trabaho ka abroad, meron kang trabaho halos buong linggo, wala ka halos na day off. Tapos syempre, normal naman nakakaramdam ka ng pagod, ng pagsuko, kasi tao ka lang din. Pero sa tuwing nararamdaman mo yan, go back to your roots. Alamin mo yung dahilan kung bakit mo ginagawa yan, kung bakit ka nagsisipag, kung bakit ka nag-sacrifice at nagpapakamartir. Kapag na-realize mo, ay para sa anak, para sa magulang, para sa kapatid, lalaban ka araw-araw. Okay? In your fortune, huwag ka mag-alala, napakagandang card nito. King of Pentacles, nasa fortune area pa siya. So, talagang ito'y garantiya, successful outcome sa bagong aasikasuhin mo. Okay? Tutubo yan, lalago yan, matibay ang pundasyon. So, ngayon pa lang, talagang ang bala mo ay laban, sugod, pagsugal, and palayain ang sarili sa past. Kapag nagawa mo yan at unti-unti mong tinanim yung blessing, you are here getting the traction at mapapatayo mo, mapapatibay mo yung future at kasaganahan na gusto mong ibigay for you and your family. Kaya anong dapat gawin ngayon? Cancer, maging practical. Kung ano yung kayang gawin, yun ang kayang gawin. Huwag mong biglain ang sarili mo na tumakbo ka agad ng 20 kilometers. Kung kaya mo lang ay 2K, yun ang gawin mo. 2 kilometers lang ang takbo. So, be practical so that every single day magawa mo siya, ma-improve mo siya. No rush. No rush. Kasi si King of Pentacles, ano to eh, paunti-unti pero lalaki ng lalaki ng lalaki. Kaya don't make any rush actions. Ito'y pinagkatsagaan, pinapatibay, pinapayabong. Parang halaman, no? Hanggang sa maging puno siya, diligan mo every single day, makikita mo yung unti-unti niyang paglago. King of Pentacles, the Queen of Swords. Yes, matalinong diskarte. Nakita ko na ilalaan mo ang buong atensyon mo sa bagay na ito. Dito ka magpupuyat, dito ka everyday kakayod, mag-e-effort, and makikita mo na ito na talaga yung para sa'yo. No? Ito na yung bubuo ng buhay mo this time at saka sa future. Nakita mo na madadala mo to ng pangmatagalan, pwedeng 10 years, 20 years, and you know na ito yung bibigyan mo ng maraming effort moving forward. So congrats po. Napakalinaw na ng future at ito yung kasama mo moving forward. So congrats po. So i-claim mo na to, Cancer, i-like mo na to para makuha mo na yung tagumpay at malagong asenso ng inaasikasa mo today. Congrats.
In your divine messages, you have emotions are running high. Yes, halo-halo emosyon. Natatakot, pero gustong maging palaban, bukas uurong, mamaya makakaramdam ng kaba, gustong lumaya, pero natatakot kumawala sa sistema, no? Halo-halo yan. Pero ang importante, maliwanagan ka at i-celebrate mo yung bagong papasok na adventure para sa'yo. You also have a look at the bigger picture. Yes, kapag ikaw ay natatakot, ayaw humakbang or nalalakihan sa mga maaring maganap, lawakan mo yung pangunawa mo, lawakan mo yung isip mo para makita mo kung ano ba yung kakahinatnan ng mga pagsubok na ito or adventure na ito para sa'yo. Ano yung good outcome na makukuha mo dito? Pag na-realize mo yon, tatapang ka at magkakaroon ka ng lakas na ituloy ito. Okay? In your divine messages, Queen of Pentacles. Sabi na yung spirit guides, kung ano yung blessing na papasok, alagaan mo. Maging active player ka. Huwag mong pabayaan. Huwag mo i-take for granted. Hindi lahat nabibigyan ng tsansa para palaguin ang pera. Para magkaroon ng pagkakataon na sumubok ng bagong adventure or bagong bagay na maaari mo ikaunlad. So, magsilbing paalala sa iyo to na kung ano man ang darating sa iyong blessing, ay bigyan mo ng full effort and full love. Okay? Para ito ay magbunga sa iyo. Queen of Pentacles. The Ace of Pentacles. Yes, mahalin mo to. Ibigay mo ang buong puso mo para patuloy na lumaki, yumabong, umunlad sa'yo. Kung ito man ay negosyo, trabaho, sideline, or new way of living, pero most definitely, pinapalago mo ang pera mo. So, ilaan mo ang puso dyan, magalak ka, at saka pahalagahan mo ito. Hanapin yung meaning niya at saysay niya sa buhay mo para you will carry this moving forward hanggang sa tumanda ka or mag-retire ka. Parang ganyan. Okay? Your heart will know. Follow your heart. Alam mo kung anong dapat mong gawin. Okay? Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have flowers. Happiness is coming. Congrats. Yes, sun card is happiness. You also have courage, a journey either physical or mental. Yes, ito din yun. With a chariot card, meron ka daw journey, talagang may lilipat or may aalis, may pupuntahan. You have ant, work, achievement, and success. Yes, trabaho, tagumpay, kasaganahan, success. Congrats po. I-claim mo na yan. You also have whale, great worry over nothing. Yes, nag-aalala ka tungkol sa mga bagay na hindi naman daw magaganap. So, wag ka na mag-overthink, wag ka na mag-overanalyze. Everything is doing well for you. Ang outcome mo, Cancer, for December 2025, patuloy sa January, the King of Wands. Yes, kitang-kita ko rito, you are sitting in your throne, sitting in your position, whether boss ka sa sarili mong negosyo or bagong trabaho, basta kitang-kita ko rito na everything is working in your favor. Kung ano man yung pinlalo mo, gumagana. No? So, pagpasok mo ng January, kung ano man yung mga balak mong gawin, it will work out for you. Ang importante dito, Cancer, ikaw ay palaban. No? Kung ano yung vision na gusto mong maganap for yourself, ilalaban mo yan. No? Are you gonna make sure na magaganap siya? Hahakbangan mo siya, hindi ka makikinig sa mga negang tao sa paligid, and you're gonna believe in what you want. Okay? For example, by January, balak mo magtayo ng sarili mong karinderya. So, kahit maraming mga tao nagsasabi sa iyo na wag na, hindi ka naman magaling magluto, pero kung yun talaga pangarap mo, make it happen. Parang ganon. Kung ano yung nasa isip mo na gusto mong plano, kailangan matapang ka para simulan yan. Oops, tumilapon. Yung isang card yun ang kukunin natin na nakita ko. Yes, the Six of Wands. Six of Wands victory. So sabi dito kung ano man yung plan na yan, kung ano yung idea na yan, it will give you the victory energy. So may chance ka daw manalo, magwagi. Kaya mag-focus ka dito. Ilaan mo lahat ng effort mo so that it will happen at magkaroon siya ng tagumpay sa buhay mo. Lahat ng tagumpay ay nagsisimula sa isang idea. Kaya ngayon pa lang, planuhin na yan, gawing konkreto ang idea para magtagumpay. So Cancer, ito po ang yung December 2025. Sana po ay nakaresonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.